compared to the salaries, ano. Itong, for example, no, yung year-end bonuses alone, no, kinukumpara ko lang for 2011, umaabot ng 240,000 itong just the PET Christmas allowance. Ito yung Presidential Electoral Tribunal, 120,000 plus. Supreme Court Christmas allowance, 120,000. Fringe, sa bagay nainggit nga tayo, pero hindi nagtataka kasi ganun ba kalaki ang ibinibigay sa mga justices? Vis-a-vis doon sa natatanggap ng basic salary talaga bilang CJ. Oo. Well, yung mga ganyan style kahit sa Senado Ganyan din sa Senado? at saka sa Congress, remember ang basic nila 35,000 pesos. So how can you live with that salary? Excuse me for saying this, pero when I won the Lingkod Bayan Award, doon sa Malacanang ang pagbigay ng mga awards, ang chairperson ng Commission on Civil Service noon was Cora Alma de Leon. And she told me, now, Governor, yung sweldo mo ngayon, mas malaki na sa senator, mas malaki na sa congressman. Sabi ko, how can that be? I'm talking of the monthly salary, sabi niya. Because one of the perks and privileges of winning Lingkod Bayan Award is tataas, hindi yung grade, salary grade, kung hindi yung steps, kung hindi yung salary grade, tataas yun. Sabi niya, bakit hindi mo ba alam na 35,000 lang ang senator, 35,000 lang monthly, ang Bumabawi congressman. lang sila sa benefits. Ikaw 36,000 yan. So, mas maano ako ng 1,000. Okay, balikan po namin kayo. Magka-commercial break lang tayo ulit. Corona at kasama pa rin natin dito si Attorney JJ at Attorney Barbo, no. Kanina nilabas itong magkano nakukuha ng Chief Justice, ano. At kung i-compute nyo, no, kahit na 21.8 million ang nakuha niya in a span of 10 years, no. Ito ba commensurate dito sa nabili niyang properties? At ito ba, can you say na ito rin commensurate dito sa mga bank accounts niya? Pero bago po niya sagutin, punta muna tayo dito sa press briefing ng prosecution team. Hindi pa, okay ba? Maya pupunta natin. Sagutin niyo muna. Hindi na kasi si Congressman Kimbo, tanong ng tanong kay Attorney Trangkil na ubusan to ng oras ng defense. Habang hinintay natin sila, no? Balik muna tayo dun sa questioning. Paano ba ito pagtutugma-tugmain, ano? Yung bank account niya na magkano yung nandun, na more than 20 million, 30 plus million yung inalis niya sa PS Bank, and then itong mga properties. If you compute it, is it going to amount to masasabi ng prosecution, anong nag-defense na ito na yon? Alam mo, kung ngayon natin gagawin yan, sasabihin natin talaga na hindi kaya na sweldo ng Chief Justice ito. Pero dahil gusto nating i-educate ang mamamayang Pilipino, gusto nating i-educate ang bawat isa, no? Huwag muna tayong mag-jump into conclusion. Dahil tandaan natin, day 3 pa lang ito ng depensa. Tignan natin kung ano yung mapapatunayan nilang tunay na pinagkakakitaan nitong akusado, kung ano talaga yung mga properties niya. At doon natin isusuma total kung commensurate ba sa kinikita niya ang kanyang ipon, ang kanyang properties. Sa ngayon, napakadaling magsabing hindi commensurate. Pero kailangan nating magsimula ng trend na responsabling tao tayo. Sige, pakinggan lang natin, tignan natin. Pero sana lang, I hope, no, sana ay hindi tayo mabigla sa kung anong malalaman nating katotohanan. Okay, mukhang handa na ang prosecution. Puntahan natin sila sa briefing room. Pansarili o gamitin pansarili ni Chief Justice. Dahil yung allowances pong yan ay para sa opisina. No? So that's clear. And if you would look at the statements of Justice Cuevas when he was being asked by Senator Trillanes,
tinanong ni Senator Trillanes, ano ba yung purpose? At doon natin makikita na gustong ipakita nga ng depensa na meron pong kakayahan na makabili ng ari-arian si Chief Justice. So you could see na yung itong allowances nito seems to be they're looking at as their salbabida, no? Para ma-justify yung pagbili ng iba't ibang mga ari-arian sa kanyang SALN. So, yan po yung nakita po natin sa testimonya po at sa mga tanong ng ating mga senator judges kay Ms. Bayuga. So, if there's any questions or if my colleagues would like to. Dagdag lang po bago tayo tumanggap ng mga tanong, no? Napansin namin at tinanong po ni Senator Trillanes ito, mukhang ang sinasagot po nilang aligasyon ay yung 2.4. Naalala po natin yung 2.4. Hindi na kami pinayagan magpresenta. Yung 2.4, ang pinag-uusapan po doon yung tagong yaman. And yet, yung sagot po nila ay sinasagot po yung 2.4. Bakit po? Di tayo nakakasigurado. Let's remember that yung 2.3, ang aligasyon po ay hindi po isinapubliko o dinisclose ang kayamanan niya sa SALN. And yet, ang sinasagot po na hindi tagong yaman yan. So let's just take note of that. Tsaka dagdag dun po sa sinabi ni Rep. Tanyada, klaro din po na hindi alam ni Mrs. Bayuga kung paano ginagastos ni Chief Justice yung kanyang kinita na 21 million o binigay sa kanya. At which only underscores the fact na si Chief Justice lang po ang makakapagsabi kung paano na igastos po yung pera na yon. Hindi po siguro sapat na ipakita na meron siyang natanggap na ganon, pero ipakita po kung saan napunta po yung pera na yon. Dahil sinabi nga ni Senator Trillanes, sigurado naman marami pong gastusin yon bilang Chief Justice, yung condominium dues, yung household expenses, panggasolina, etc., etc. Siguro po, parang panghuli na lang, nasabi na ng mga kasama ko, pero makikita na natin yung pattern, no? Yung pattern ng defense, particularly for Article 2, is ipakita nila una na bakit yung mga properties dun sa Marikina ay hindi dineclare, ay sabi nila na ibenta na dun sa taong ito. Na nakita naman po natin kahapon na imbis po na si Mr. Vicente ay nakapagdala ng mas malinaw na explanation, ay lalo pang parang tila lumabo yung usapin kung talaga nagkaroon ng paglipat ng property. Nasa pangalan pa rin po ni Mrs. Corona, ang tax declaration, nasa pangalan pa rin po ni Mrs. Corona. Yung notary na pinag-uusapan po doon, na notarize ng deed of absolute sale, ay tila based on the certification ng Makati Clerk of Court, ay hindi authorized o walang lisensya. Si Mr. Vicente, ay katakataka 22 years. Siya ang bumili ng lupa. He is a man of above average intelligence. Bumibili siya ng mga bahay at lupa based on his own testimony. He should be the first one to ensure na malipat sa kanya yung titulo. Pero dahil daw mahal, ay hindi niya mailipat. Pero when faced with the fact that it only cost 3,000 pesos or less than that, at ang binabayaran niya every year na real estate taxes sa Marikina ay umaabot ng 10,000, parang hindi naman ata katanggap-tanggap na inuna mo bayaran ng 1 milyar kaysa bayaran mo yung transfer tax ng 3,000 na would have ensured na malipat na ang titulo sa pangalan mo. Tingin ko kahit saan tayo magpunta, kahit sinong tao, kapag bumili ka ng isang ari-arian, more than 2,000 square meters ang kabuuan niyan. Kung talagang ikaw ang bumili niyan, your very first instinct is to make sure that the title is transferred in your name. But that did not happen. Hindi namin alam kung may relasyon na sila magpinsan ni Chief Justice. Hindi nangangahulugan na matagal na siyang nandun, na ibig sabihin siyang may-ari. But like I said, instead of it helping the defense in showing na kaya siya hindi dineklara dahil hindi na sa kanila, ay parang tila lalo pang lumabo kung talagang totoong nagkaroon ng lipatan. 1992, 1990 na benta, pero 1992, dineclare pa rin nila. Meron silang sinasabi minsan na kaya daw merong 1992 na na-declare sa SALN na Marikina, baka yan po yung Ayala Heights. Pero yung Ayala Heights property ay binenta nila nung dekada 2000 na, around 2001, 2002, nung ibinenta yon. Pero nowhere does it show up after 1992 sa SALN din. So sabi nga po namin, parang
sa kanilang pagpapaliwanag, talagang balubaluktot na minsan na pag kumaliwa sila, meron hong hindi may paliwanag. Pag kumanan sila, hindi rin may paliwanag. So it really just supports the fact that the Chief Justice has to really show up to be able to explain all of this. Especially since yung deed of absolute sale, testigo din siya doon. Nakapirma na naman siya, nandun ang kanyang pirma doon sa deed of absolute sale na yon, ay importanteng magpakita siya. Paukol din po kay Ginoong Vicente na tumestigo kahapon. Yung notary public po, pag talagang naipakita po na hindi po, wala po talagang ganyong notaryo, ang implikasyon po nun sa batas ay, pag may notaryo kasi, considered public document po ang isang kontrata. Bagamat yan ay between two private individuals o dalawang pribadong individual, pag once na notaryo yan ay considered public document. Ang implikasyon po niyan, pag public document, pwede ipresenta sa korte at may presumption na valid at totoo yung sinasabi niya. Kahit na hindi na ipresenta yung parties sa isang kontrata. Pag napakita po na yung notaryo ay hindi, ayon sa certification ng Makati office, walang ganong klaseng notaryo, nagiging pribadong dokumento yan. At although tama yung depensa nung sinabi nilang ito ay valid between the parties, ang implikasyon po niyan, wala tayong public record niyan. Kung sinasabi po doon na nangyari yun noong 1990, sila lang ang nakakaalam po doon. Sino po yung dalawang nakakaalam noon? Yung isa nasasakdal po dito. Sino yung pangalawa? Witness o testigo nung nasasakdal. Kung doon naman sa testimonya, kung baga hindi corroborated po yung testimonya ni Ginoong Vicente. Sa totoo lang, madali pong i-corroborate yan kung totoo talaga yan. Kung talagang siya ay binili niya yan noong 1990. Pwede nilang ipresenta yung broker dahil nasabi na may broker ho. And yet, ano po yung sinabi ni Mr. Vicente? Hindi niya maalala kung sino yung broker. Sabi niya si Mrs. Tapos hindi niya maalala. Yung witness, tinanong sa kanya, may dalawang witness. Yung isang witness, si Chief Justice Corona. Yung isang witness, Regina something, di ba? Hindi maintindihan yung sulat. At sinabi ni Ginoong Vicente, hindi na niya maalala. So, kumbaga, what do we have? We have the testimony of one witness, the buyer. We have and who is the other party to the transaction? It is the one who is being sued. Yung nasasakdal mismo. So para ano yung motivasyon nila? Siyempre ipoprotektahan nila yung sarili nila, no? So wala tayong independent verification na talagang nangyari yun noong 1990. So yung sinasabi ng depensa kanina sa kanilang press con na ano yan, noong 1990 naisip ni Chief Justice na mai-impeach siya. Hindi nga, kasi pag simulated yan, hindi natin alam kung talagang 1990 nangyari dyan eh. Kung hindi valid po yung notaryo, hindi natin alam kung talagang nagkaroon ng kontrata noong 1990. Panghuli na lang po siguro, pagdating doon kay Mr. Vicente, naobserbahan din po at na-report na si Mr. Vicente po ay nagpunta rito sa Senado, hinatid dito at sinundo ng isang sasakyan na ang plaka ay SEJ 953 na na-validate na po namin, is registered. It is a Toyota Camry 1996 model beige, na ito po ay pagmamay-ari ng Supreme Court of the Philippines, Padre Faura Street, Ermita, Manila. Now, sa amin po, importante yung ganito dahil parati po naming sinasabi, certainly the Chief Justice is entitled to his defense and in fact, he has lawyers already defending him. But it is important, just like any person who is a respondent for a case pursuant to his the performance of his public functions, you cannot use the resources of your office. So the fact that this matter or the resource of the Supreme Court is being used to ferry witnesses to and fro, I think smacks of some violation pertaining to the misuse of government funds when it comes to that. There's a huge difference as far as we are concerned because the House is performing a constitutional duty. We are effectively the prosecutors or like fiscals. So as fiscals, in a sense, we are entitled to do that. But like I said, it brings to the point again that really it's high time, I think, for the Chief Justice to think about seriously to insulate